Tekstong impormasyonal, ikalimang linggo. Tekstong impormasyonal, tekstong expository. Ang tekstong impormasyonal sa mga akdang nagtatangkang magpahayag ng impormasyon, datos o katotohanan hinggil sa isang paksa. Ang tekstong impormasyonal ay bahagi ng tekstong expository na ang layunin ay ipahayag sa mga mambabasa ang mga impormasyong nararapat nilang maunawaan. Hindi ito fiksyon o kathang-isip, bagkus ay bunga ng pananaliksik at masusing imbestigasyon. Halimbawa, balita, thesis, editorial, mga lathalaing pumapaksa sa issue. Tula, dula, awit at nobela, dokumentaryo, pelikula hango sa tunay na buhay. Nagiging tekstong expository ang mga ito kung mapatutunayang totoo ang nilalaman ay hindi inimbento o nilikha bilang propaganda para pagandahin ang imahe ng isang politiko sa panahon ng eleksyon. Tandaan, kahit ang isang akda o artikulo ay mukhang tekstong impormasyonal, kailangan pa ring maging mapanuri ang mga mambabasa para matiyak na totoo ang impormasyong nakapaloob sa akda upang hindi malinlang ng mga fake news o nilikhang mga videos para sa interes na mapagsamantalang iilan. Samantala, ang mga tekstong biswal naman ay maaring nasa anyo ng graph, karikatura o anumang guhit o larawan na nagpapakita ng mahalagang impormasyon. Pansinin ang tekstong biswal sa susunod na grapiko. Resulta ng PISA. Pagbubukas nga ba sa katotohanan ng estado ng edukasyon? Tekstong impormasyonal para sa ikalawang araw. Buod ng Ang Kalupi ni Benjamin P. Pascual. Araw ngayon ng pagtatapos ng kanyang anak, nais niyang makapaganda ng masarap na putahe. Nasa palengke na si Aling Marta. Naririnig niya ang ingay mula sa labas habang iniisip ang mga bibiling sangkap. Nasa loob pa ang bilihan ng manok, kaya pumasok siya sa loob. Mag-iit ka naman sa dinaraanan mo, ang pasigaw na sabi ni Aling Marta. Pasensya na po, sabi ng bata. Ang bata ay nakapantalon ng maruming maong, nasa kahabaan ay pinag-ilang linis ang laylayan. Nakasuot ito ng libaging kamiseta, punit mula sa balikat hanggang pusod, na ikinalitaw ng kanyang butuhan at maruming dibdib. Natiyak ni Aling Marta na ang bata ay anak mahirap. Pasensya? Kung lahat ng kawalang ingat mo ay pagpapasensyahan ng pagpapasensyahan, ay makakapatay ka ng tao, sabi ni Aling Marta sa bata bago lisanin ito. Pagdaan niya sa bilihan ng mga tuyong paninda, ay bumili na rin siya ng mantika. Nang nangyaring kukunin na niya ang kanyang kalupi, ay wala na ito sa kanyang bulsa. Bakit ho? Ani ng tindera. Nawawala ho ang aking kalupi, sagot ni Aling Marta. Magkano naman ho ang laman? Ang tanong ng babae. Ang tanda niyang laman ng kanyang kalupi ay 70 piso, na siyang bigay na sahod ng kanyang asawa. Ngunit ewan ba niya kung bakit ang kanyang nasambit sa tindera ay 110 piso ho. Nanatili siya sa pagkakatayo ng ilang saglit. Waring kinakasan siya ng lakas, nag-iisip ng mga nakaraang pangyayari. Maya-maya ay parang kidlat na gumuhit sa kanyang alaala ang gusgusing bata na kanyang nakabangga. Hinanap niya ito at nakita malapit sa tindahan ng kaupo. Nakita rin kita. Ikaw ang dumukot ng pitaka ko, ano? Huwag kang magkakaila. Ngunit ang bata ay mahinaong sumagot. Ano ang pitaka? Ang sabi ng bata. Wala ho akong kinukuhang pitaka sa inyo. Anong wala? Pasinghay na sabi ni Aling Marta. Ikaw ang dumukot ng pitaka ko. Kunwari pa'y binangga mo ako? Magaling sistema yung yan. Kikita nga kayo rito sa palengke. Maya-maya ay may dumating na pulis at kinausap sila. Nagtanong ng ilang impormasyon ang pulis sa bata. Kung maaari ay sumama kayo sa akin sa pulisya upang pag-usapan ng bagay na ito.
Sumama ang dalawa sa pulisya. Nang sila'y makarating, iniwan muna sila ng pulis. Hindi na nakapagtimpi si Aling Marta at hinablot ang bata. "Kahit kapkapan niyo pa ako, wala kayong nakikita sa akin," sabi ng bata sabay takbo ng walang lingon-lingon. Kasabay nito ang harurot ng isang sasakyan na siya namang dahilan ng pagka-aksidente ng bata. "Kahit na kapkapan niyo pa ako, wala kayong makikita sa akin," ang huling salita na nasambit ng bata, kasabay ang pagkamatay nito. Namutla si Aling Marta, tila sinisisi ang sarili sa mga pangyayari. Sa kabilang banda ay naisip niya ang asawa at anak na kanina pa ay naghihintay sa kanya. Nangutang siya sa tindahan upang makabili ng ulam. Nang siya ay makauwi, sinalubong siya ng kanyang asawa at anak. "Saan po kayo kumuha ng pambili, May?" tanong ng anak. "Saan pa? E di sa pitaka." "Ngunit, naiwan niya po ang inyong pitaka." Noon din ay naalala ni Aling Marta ang mga katagang sinabi ng bata na kanyang pinagbintangan. "Kahit nakapkapan niyo pa ako, wala kayong makikita sa akin." Ang kalupi ni Benjamin Pascual. Isang araw, lumabas si Aling Marta at tumungo sa pamilihan upang bumili ng garbanzos dahil paborito ito ng kanyang anak na magtatapos ng high school sa araw na iyon. Pagkapasok niya sa pamilihan, siya ay nabangga ng isang batang lalaki na nakasuot ng maruming maong at punit na kamiseta. Pinagalitan ni Aling Marta ang bata at tumungo kay Aling Godyang upang mamili. Dumukot sa bulsa si Aling Marta, ngunit wala ang kanyang kalupi. Naalala niya ang batang bumangga sa kanya at agad na hinabol ito sapagkat ito ay hindi pa nakakalayo. Inakusahan niya ang bata at tumawag pa ng pulis, ngunit wala sa bata ang nawawalang kalupi. Ipinilit ni Aling Marta na ang bata talaga ang siyang nagnakaw kaya pumunta siya sa outpost. Pilit na gustong paaminin ni Aling Marta ang bata kaya't sinaktan niya ito. Nagpumiglas ang bata at nakawala. Tumakbo siya patungo sa maluwang na daan, ngunit siya ay nabangga ng isang humahagibis na sasakyan. Mga ilang sandali bago siya namatay, pagatol-gatol niyang sinabi na wala silang makukuha sa kanya. Pagkatapos nito, tuluyang pumanaw ang bata. Umalis sa outpost si Aling Marta at nangutang upang makabili ng ulam para sa hapunan. Noong siya ay pauwi na, natatanong na niya ang kanyang mag-ama. Nagtatakang nagtanong ang kanyang anak kung saan niya nabili ang ulam. Tekstong biswal kaugnay sa binasa. Kahulugan ng tekstong biswal, elemento ng tekstong biswal, pag-uugnay ng tekstong biswal sa binasa. Tekstong impormasyonal para sa ikatlong araw. Basahin mula baybayin hanggang text messaging, bahagi ng sanaysay ni Joel Costa. Bahagi kaalaman. Magbabahagi ng kaalaman tungkol sa iba pang sinaunang paraan ng pagsulat sa Pilipinas. Gamiting gabay ang tekstong biswal sa susunod na larawan. Tekstong impormasyonal para sa ika-4 na araw. Baybayin. A, E, I, O, U. Ba, ka, da.
Ga, ha, la. Ma, na, nga. Pa, sa, ta. Wa, ya. Naway nagustuhan nyo ang video na ito. Hanggang sa muli!